sana'y Paano nga ba maging isang ama sa di inaasahang pagkakataon? Ako si Denish Apasible. People call me Waki Maki because I perform as a stand-up comedian at the library Malate. Meron akong isang daughter. 5 years old siya ngayon. May isa akong best friend when I was in high school. Usapan namin, pag nag-reach kami ng age na 30, wala pa kami parehong asawa, kami na lang. Nawala lahat ng mga girlfriends ko kasi na-realize ko nga na ang gusto ko hindi girl. Ano nga ba ang mas madali, ang maging ama o ina? Finally, nung nasa Dubai ako, nakita ko siya ulit. And things are different. She's married already, tapos ako, ganito, bakla. Isang amang may pusong ina na ang tanging hangad sa buhay ay maging mabuting magulang. Actually, alam mo, napaka-sweet ng batang ito. Ang amang may pusong ina, ito po si Denish Apasible. Magandang hapon po. It's really Denish with an H. Opo. Si Denish is a performer sa library po. So, ay kwento mo sa amin, bakit ka pumayag sa naging kasundo ang iwan sa iyo ang anak mo? Usually sa ina, di ba? Pero paano ka pumayag? Gusto mo talaga? Gusto ko talaga, Ate Shawi. Actually po, nung mga panahon na yon, sobrang parang hindi ko alam ang direksyon ko. Wala akong direksyon. Tapos until nung dumating yung tao na magbibigay sa akin ng pagkakataon, I immediately grab the opportunity. Kasi sabi ko sa sarili ko, nagtatrabaho ako, ginagawa kong umaga ang gabi ginagawa kong umaga. Lahat ng kinikita ko, parang walang napupuntahan. Parang wala akong pinaglalaanan ng mga ginagawa ko. So, nung nagkaroon ako ng opportunity, alam kong ito na yon. Ito yung nilaan sa akin ng Diyos para maging isang magkaroon ng silbi ang buhay ko. Paano nabago ang buhay mo ngayong ama ka na? Nung naging ama ka, nung dumating si baby, merong automatic joy sa bahay, di ba? Exactly po. Totoo ganun. So how else? How else na bagong pagiging... Well, ang buhay mo? Bago po dumating sa akin si Bea, ang routine ko po, papasok sa trabaho. After ng trabaho, lalabas pa with friends. Pagkatapos po niyan, tsaka palang uwi ako, may araw na, matutulog, tapos paulit-ulit lang. So, minsan po nakakasawa. So, nung dumating po siya, nagkaroon na ng... Actually, mas umigsi po ang... umigsi ang gabi ko. Nagmamadali ka umuwi. Nagmamadali na ako umuwi. Oo. Gusto ko na siyang makita. Kasi kahit puyat ka, parang lahat ng mga dalahin mo, pasanin mo. Pag nakita mong dumilat na ang mata ng anak mo, tapos sinalikan ka sa umaga, niyakap ka, parang wala na lahat hirap. Naman, totoo. Paano mo ngayon i-explain sa anak mo yung sexual preference mo? O, simula pa lang, alam niya na po, nakikita niya ako nagpe-perform, na minsan kailangan namin mag-makeup ng medyo heavy. So nakikita niya yon. Minsan nagtanong na rin siya kung para kang, sabi niya, Daddy, para kang bakla, sabi niya gano'n. Alam Oo. Nagulat talaga ako, Ate Mabuti Shawi. hindi ka nagulat at sumagot ng hindi, anak, tomboy ako. Sabi ko na lang sa kanya, syempre kailangan ni Daddy mag-makeup kasi dito ako nakaka-earn, dito ako kumikita ng pera para may kakainin tayo, tsaka para may pang-school ka. Sabi niya ganyan, sabi ko, kung sakali ba bakla si Daddy, okay lang? Sabi niya, oo Daddy, okay lang. 3 years old pa lang po siya noon, pero parang iba po parang sobrang blessing ko din kasi malawak ang isip ng anak ko. Tama. Denish, in the event na bumalik ang mami ni Bea, kunyari nangako siya, pero people sometimes, we all know we change our minds. So, kung nagbago isip niya at sinabi niyang, Denish, total anak ko naman siya, sinilang ko siya, can I have her back? Kasi, maayos pa papers niya. Good. So, ayos na. So, legally, she's yours.
And it's been 5 years, so I don't know how many years pa kaya niyang, if ever, no? Pero anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa tingin mo? Hindi po. Hindi ako papayag. Sobrang laki na ng emotional investment ko sa anak ko. Walang kahit na sino siguro na pwedeng kumuha siya sa kanya sa akin. Sobrang isa yan actually, Ate Shawi, sa biggest fear ko. Parang sa ngayon, pakiramdam ko mawala na ang lahat, wag lang yung anak ko. Kasi siya yung source of strength ko eh. So pag kinuha niya yan, para na rin akong namatay. Not only that, kawawa yung bata. Kasi tinatanggal mo siya kung saan siya masaya. Hindi ba? Tinatanggal mo siya kung saan siya masaya. That's very traumatic. It might change something inside the child. So kung talagang mahal mo yung bata at ikaw ang ina, hayaan mo na siya dun sa kung saan siya inaalagaan at minamahal ng mabuti. Ako kung sa akin mangyari yon, subukan niya. I-FPJ ko siya. Okay. Kung may isa kang kanta para sa anak mo, Dennis, ano ito? Tsaka, if you can lang, sing a few lines for us. If I remember it correctly, I did a show one time sa the library. Yun yung first feeling ko public appearance ng baby ko. Pinakilala ko sa mga tao, ng mga kaibigan ko at regular guests ko na. I sang the song Dance with My Father. Kasama ko siya. So, if there will be a song, kasi hindi kami naging ganun ka-close ng father ko eh. So, if ever gusto ko dumating yung time na kung may kakantahin siya at wala na ako, it will be that song. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father lifts me up and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved to dance with my father again. Mga kapatid, isang makagunaw mundong pag-amin ng singer daddy na si Rico J. Puno sa ating pagbabalik. Laging merong nobya, laging may problema. Kung sa pagkamalan lamang naman, di sinasadya. Sa